which we also know is Michael Yang. Tama. Opo, Your Honor. Mr. Chair, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same shopping mall to be owned by Michael Yang. The same DCLA Plaza which was used to be a front for drugs and other illicit activities located in the city of Davao. So anyway, ma'am, nabanggit nyo na ito nga si Hong Ming. And may I also emphasize, Mr. Chair, na itong pong si Michael Yang goes by the name of Hong Ming as well because this serves as his Chinese name. So anyway, Ma'am Jed Pilapil, kabisado niyo po ba ang Dumoy sa Davao City? Honestly po, hindi ako masyado kahit nakatira po ako ng Davao City. Hindi ako masyado familiar. Nalaman ko lang po yung Dumoy, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area kasi may mga expired juices, siguro yung may-ari before, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya. Yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng Dumoy. So ano po, kasi syempre marami po sa atin at dun sa mga nanonood, gustong mailarawan sa kanilang isip kung ano ba itong Dumoy. Ano po ba itong Dumoy? Is this a factory? Is this as a place in Davao? Can you further explain kung ano po itong Dumoy na ito? What I know po, Your Honor, it's a place, parang part ng Davao City. Dumoy Torel. Para siguro, hindi ko sure kung barangay ba itong Dumoy o ano. Kasi Dumoy Torel, sa Torel kasi yan, located in Torel, Davao City po. Okay. So, base po sa mga statements ni Colonel Asierto at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na-raid? Hindi ko po, i-clear ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami Okay. sa door 1. So in-invite yung mga kapitbahay na yun parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. So, walang raid na nangyari. Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment. Opo, yun ang dinala sa... Yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung parents ni Alan C. Nandun sila sa immigration dinala. Kami sa PIDEA. Okay. Director Wilkins, are you familiar with this Arlene Apartment incident? Yes, Mr. Chair. So can you expound to us what are the details to this? Right after, kasi again, balikan natin during the surveillance and casing operation, yung dalawang, Yung Arlene Apartment lang. Just yes, focus Mr. on that. Chair, yung dalawang chemist na sinabi ng USDEA na padating sa Davao City, dumiretso sa Arlene Apartment. So talaga nakatutok kami sa Arlene Apartment, Mr. Chair. So nung ni-raid namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, after the inventory and after everything has settled down, pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga part ng joint anti-drug operations sa clandestine laboratory, pumunta sa Arlene Apartment nung gabi. At yun yung sinasabi ni Miss Jed Pilapil na nagpunta si Mayor. But during that night, Correction. Walang sinabi si Miss Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa atin ngayon, na walang raid na nangyari dun sa apartment. So, ewan ko lang kung saan mo na idagdag yung kwento na yon, Mr. Villanueva. kasasabi lang Mr. Chair kaninang before you, kasasabi lang ni Miss Jed Did you Pilapil mention that na nung gabi 9:30 pumunta si Mayor. sa bahay? Arlene Apartment. Yung bahay niya, Mr. Chair, is sa Arlene Kanina nyo Apartment. ba nabanggit yon, Ma'am Jed? Yes, Your Honor, kanina po nabanggit ko nga po na
Yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, nakalimutan ko po. Pero yung sa tanong niyo po na raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Arlene That's my apartment. point, Director Villanueva, kasi you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene apartment. And she was there. Nando kayo yung Yes, Your nung pumunta Honor. sila. May pang-raid ba nang nangyari? Actually, hindi nga po raid kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya nga yung, hinahanap nga niya si Alan C., yung Okay. asawa ko. Wala naman na nangyari na raid. Iniwan niya lang yung 3 tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay. Mr. So Chair. ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene apartment. Yun ang correct? sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9:30 na nagpunta kami nila Mayor sa Arlene apartment at doon sila nakapag-usap nila Hindi, Mayor. yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun na yun. After sa clandestine laboratory sa Dumoy, Alright? after everything has been settled down, pumunta na si Mayor at yung member ng team doon sa Arlene apartment dahil wala si Alan C. doon sa Dumoy. So pumunta sa Arlene apartment at doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, Mr. Chair. So I just have a question, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo pupunta? Was there an information or were there intelligence reports that he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon doon si Jed Pilapil at si Alan C. nakatira doon sa Arlene apartment. Okay. For 3 months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirm this, Ma'am Jed Pilapil? Yes, Your Honor. Doon po kami nakatira sa door 1 ng Okay. Arlene apartment po. Okay, thank you very much. So anyway, sinabi niyo po walang raid ang nangyari. Yes, Your Honor. So, kayo mismo nandoon. Opo. Sino pa ang mga kasama niyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at saka yung mother at saka father-in-law ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ibinigay mo sa committee, pumasok ang dating mayor, galit na galit. Oh, galit na galit siya. Pero hindi siya pumasok. Doon lang siya kasi parang yung parking area, may gate doon lang po siya. Actually, hindi siya pumasok. In-invite ko nga po siya na, Mayor, pasok po kayo. Sabi niya, hindi naman daw siya magtatagal. Kaya hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So, hindi nyo kasama si Alan C. at that time? Hindi po, kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay. So, parehas nyo hinahanap. Hindi rin kayo masyadong pamilyar dito sa warehouse sa Dumoy, tama? Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina, hindi po ako, yung kumbaga, siguro kung once or twice na nakapunta po ako doon, yung naglinis, yung naghatid po ako ng Venetian blinds. Yun po. So, mga ilang beses po kayo nakapunta doon, Ma'am Jed? Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most 3 times. 3 times. O parang ganyan. Pero as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon at saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung facility na na pinag-uusapan natin? Yes, Your Honor. Yan. So, ang sinasabi mo, mga 3 beses lang po kayo nakapunta dyan. Siguro parang ganyan. Okay. Probably siguro. At doon sa loob ng 3 beses na nakabisita po kayo dyan, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupancy ang bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong maliban po sa mga expired, karton-karton, ang dami po na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman at saka madumi siya. Kaya nilinis namin. Tsaka ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin. Tapos baka maya magkaroon ng magkaroon ng problema, malason sila. Baka kami pa ang accountable. Kaya ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, yung katulong at kasama nga yung anak ko, ginunting-gunting namin yan, binuhos yung mga juices before we throw away yung mga sachet, yung Tetra Pak po.
So doon sa paglilinis ninyo at pagbisita nyo sa loob ng warehouse, may nakita po ba kayong mga kasama ng asawa nyo? Wala na po. mga katrabaho niya? Wala. Kasi yung time na yun, wala, hindi pa nga yan na-occupy, wala pa. Kami lang po, asawa ko, ako, yung katulong, yung anak, at saka yung kapatid ko po, si Jong. So anyway, Mr. Chair, those are pretty much all my questions. I would now request that we recognize Congressman Gutierrez because he's next. Yeah, okay. Before that, tatanong ko lang si Jed. Jed, yung sinasabi ni General Wilkins Villanueva na yung Arlene apartment, nando doon yung Chinese na chemist. Kilala mo yon? Wala po akong kilala na Chinese na chemist, honestly po. Doon sa 7 pintuan ng apartment din, wala kang kilalang Chinese na nakatira doon? Ito po ang totoo. Mga Chinese, marami po doon kasi may mga occupants na mga Chinese. Pero hindi ko alam kung mga chemist sila o ano sila. Kasi mga Pero Chinese. alam mong merong Chinese. May mga Chinese po doon. Okay, sige. General Villanueva, the chemist that you were referring to, na allegedly ito yung nagluluto ng shabu, doon nakatira sa Arlene. Doon, sir, dumiretso after galing sa airport, So Mr. Chair. from the airport, dumiretso Doon doon sa... dumiretso sa Arlene Arlene. apartment, Mr. Chair. Exactly doon sa apartment unit. No, ni- Mr. Chair. Doon sa Isa doon sa pito. isa doon sa pito, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Now, we Mr. recognize Congressman... before Congressman Gutierrez, Thank you. Kong Villa Adyong. I asked. Thank you. By the way, let me remind everybody, we have Mr. Britan, other resource persons here as well, and we can ask questions later. Yeah, Please proceed. Yeah, before I lose my chance of asking General Wilkins, this will be very brief po. Rog, gusto ko lang balikan. Miss Jed, sabi mo Jed, yung ano mo, no? You mentioned na negosyo nyo sa inyong asawa is yung nagdi-deliver ba kayo or Display po. nagdi-display kayo? Opo, yung mga mattresses po sa DCLA po. Okay, DCLA. Ito yung DCLA, sinabi mo naman na ito yung owned by Hongmin, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung sa DCLA, and you recognize yung si Michael Yang, yung Hongming na yung tama po ba? Yes, Your Honor. Opo. Known ba ito? It's a common knowledge in Davao na itong DCLA na store is owned by a Chinese by the name of Hongmin. Hindi ko po alam kung alam lahat. Oo. Kasi as far as I know, alam ko na siyang may-ari. Kasi nga, sinabi ng asawa ko na siya yung may-ari ng DCLA. Okay. Yeah. Yeah, kasi Mr. Chair, may mga kakilala din ako taga Davao, talagang common knowledge po sa Davao na ang may-ari talaga ng DCLA is a Chinese. No? Na-mention mo, may partner yung asawa mo sa pagdi-display ng mga ano? Yung sa phone Sa po. phone, yes. Opo, Sa Your phone. Honor. Okay. Hindi ba, natatandaan mo yung pangalan niya? Yung apelido lang po, yung isa, Tan. Hindi ba yan si Mr. Jimmy Tan? Ay, opo, Your Honor. Parang siya, Jimmy ba yun? Yung Jimmy sa Tan. dating owner po own- ng Duratex po. Oh, yan on. Siya Opo. yun. Yun siya yung partner nyo. Siya po, isa sa mga partners po. Okay, sige. So, gusto ko lang kung tanungin si General Wilkins Villanueva. Yes. The last hearing, I asked you about how did you able to locate and gather evidences against Alan C. and et al. Hindi ba? Kasi tama po ba, di ba? I Yes, asked you Mr. about Chair. that. And you mentioned about for the past 3 months, you have dedicated personnel, operatives na bantayan at isurveillance si Alan C. Yes, Right. Mr. Chair. And earlier, you mentioned also about Miss Jed Pilapil buying some, I don't know, maybe part ng paraphernalia. Tama po ba na dinadala niya sa Dumoy? Cartons, Mr. Chair. Mga cartons. Yes. Okay. So, suspected of something contraband na po pwedeng gamitin. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ibig sabihin, you've been doing surveillance on Miss Jed Pilapil and Mr. Alan C. Marami, Mr. Chair. Pati yung Alex Kim, Okay. naka-ano na rin yun, Mr. Chair. So, I presume that since you were doing surveillance, you know Miss Jed Pilapil and Miss Alan C. goes to DCLA store.
may mga footages na nagpupunta No, sila yes doon po. So, can you confirm sa na alam niyo po, DCLA. alam niyo po yung DCLA? Yes, Mr. Chair. Ilang taon na po kayong operative ng PIDEA in Davao City? Since NAR group ako doon, Mr. Chair, 2001 hanggang 2007 ako sa Davao City, Mr. Chair. And have you ever encountered, for example, or learned that the owner of DCLA is a Chinese? Hindi ko, we are not particular, kasi ang laki ng DCLA, Mr. Chair, eh. Iba't ibang talagang ang laki nun. Ang concern namin yon during that time is yung display area, yung Polytext na foam, na kung saan naandun sila. Yeah, but But yung meeting ni Hong Ming and Alan C, wala kaming footage nun or yeah, but walang report on that, Mr. Chair. yeah, because apparently, Mr. Chair, what nagiging curious lang ako because the way I understood your explanation in the previous hearing is that you've dedicated time, invested your so much resources just to pin down Alan C. And I just got curious why pag tinanong kita, sino nagsisurveillance ka, how come you did not even at least bother to know why the C couple have been going to this DSLA store and what are the business there? At saka you never bothered to asking people who owns this DCLA, which apparently I see Hong Min na siya pala yung Michael Tan. Kasi 'di ba General Wilkins, no? We've been asking you kung bakit there was never any instance where in your report Michael Tan ay nasali doon sa Matrix nung ano. Sabi nyo, si Asierto lang, narinig nyo lang si Asierto. It was never in the part of your investigation. So ngayon that Miss Jed is saying na hindi, kilala na nila si Hong Min, that's Michael Tan, nagiging na ano lang ako, medyo na intrigue lang ako. Bakit doon nagkaroon ng some gap doon sa missing nung inyong surveillance to a point na hindi nyo man lang tiningnan kung ano yung interest ng C couple na pupunta sila doon sa DCLA, which happens to be a common knowledge is owned by a Chinese, na hindi mo lang kayo magtanong na 3 months kayo nag-invest ng time resources. Bakit po ganun? Mr. Chair, kasi initially talagang walang Michael Yang sa personalities. Kung if you will remember back yung statement ni Asierto, nag-start yung Michael Yang noong 2016. Kasi kung may Michael Yang, again, kung may Michael Yang doon sa 2004, isinama namin siya sa pag-file ng kaso, Mr. Chair. So during that time, wala talagang Michael Yang na lumalabas or Hong Ming na lumalabas. Pero kilala nyo po, na alam nyo po na ang may-ari nung store na yon ay isang Chinese by the name Chinese, of Hong, Mr. Chair. by the Common name of knowledge Hong yun, Min. Mr. Chair, sa Davao. At alam nyo po na Hong Min din yung pangalan. Hindi ko, sir, we did not bother to ask because he was not our person of interest during that time. Shouldn't it be part of the, I don't know kasi I don't know how you do your surveillance in your case building strategies, but shouldn't it be a matter of interest also? Since they've been going to this store a couple of times, would that at least pique your interest? Mr. Chair, kasi talagang task priority requirement kami. Kukunti lang kasi kami, Mr. Chair, eh. Kaya nga, yung beforehand, nag-start kami, nag-usap kami ni Colonel Asierto, sino ba yung mga personalities natin? Before we started, walang Michael Yan or Hong Min na nakalagay doon, Mr. Chair. So, we concentrated on the different personalities na doable na naandyan. So, one of those surveillance operations that we conducted, pumupunta sila JEDC dun sa lugar. But, display area kasi ng Polytext yun si Mr. Chair, eh. That is owned by Alan C. dun sa Bunawan, Davao City. Anyway, I will not labor on that point, Mr. Chair. I just find it so, I just find it interesting why a big project, hindi nila miss out nila yung ganun, no? And then just so happened, it's curious, naging curious lang ako kasi Hong Ming and Michael Yang are one and the same as positively identified by Ms. Jed. Samantalang, I mean,
Ang kinakatakutan ko dito, Mr. Chair, I'm sorry, Mr. Wilkins Villar, I'm not pointing fingers at you. Baka may cover up nangyayari, Madam Chair. Kasi if we are really trying to dig deeper into this case, no, si Hong Min and Michael Yang, andun sa Matrix, is known to be one of the drug lords, Chinese drug lords, who happens to own a store where Miss Jed and his husband's Alan C. goes to and do business while the PIDEA is doing a 24-hour surveillance for 3 months. I don't know if you can answer that, Mr. Chairman. You're smarter than I. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you. Um, General Wilkins, question lang, no? Si Johnson Chua, who is allegedly the biggest drug lord in Davao, sinurveillance nyo rin yan. Actually, yung Johnson Chua, Mr. Chair, is lumabas lang dun sa toll log namin. Wala kaming muka until nung after sa clandestine laboratory operation. Nagkaroon na siya ng muka. Nagkaroon siya ng muka, Mr. Chair. Eh, Kaya kung makikita nyo dun sa picture kanina, Johnson Chua, silhouette. Oo. So, ang priority namin talaga, Mr. Chair, is Johnson Chua, who is the financier, Alan C., who is the operations officer, and Alex Kim, yung nag-rent ng Dumoy apartment kay Jed Pilapil C., Mr. Chair. So parang considered din na drug lord itong si Alan C. Yes, Mr. Chair, siyang operations officer, Mr. Chair. Correct me if I'm wrong, kasi my image of a drug lord is someone who is driving a fancy car, surrounded by armed bodyguards. Ito sa drug lord na to, hindi ganon. Hindi ganon, Mr. Chair. Okay, sige. Salamat po. Now, we recognize... Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Gutierrez, I just have one question. Okay. Make sure just one. Just one, Okay, just one. thank you. But it's a very long one. Ma'am Jed, matanong ko lang, sinabi ninyo meron kayong display doon sa DCLA? Yes, Your Yes, Honor. so that's not a question. That's a statement, Mr. Chair. Now I'm gonna go to my question. Ilang buwan nyo pong dinidisplay yung mga produkto nyo doon? Actually po, bago lang kasi yung yung politics, kaya hindi ko ma-remember kung ilang buwan, pero hindi siguro siya nag-last ng mga 2 months. Basta madali lang talaga. Mabilis lang. 2004, opo. Kasi Okay. kakaumpisa lang po ng politics, tapos nangyari po ito. So wala, ano lang yun, siguro mga October, November, mga ganun po. At doon sa another question, Mr. Chair. Ilang beses mo nakitang kasama at nag-uusap yung mister mo at saka si Michael Yang? Pag pupunta po kasi kami, di ba magkasabay po kami. Pag pupunta doon, sila lang po ang nag-uusap kasi hindi po talaga ako makaintindi lahat-lahat. Ano lang, konti lang po na Chinese ang naiintindihan ko. When Kaya, you say doon sa DCLA o doon sa bahay, saan ba sila hindi, sa nag-uusap? DCLA po. Kapag pupunta kasi kami doon, di ba, pag, halimbawa, mag-check kami yung inventory ng yung mga mattress. So, hindi ko naman talaga maano kasi kung mag-usap man sila, hindi ganun siguro katagal kasi pag uuwi kami siya, nagda-drive ng sasakyan, so